Hindi lahat ng babaeng maganda. Mabuti para sa buhay mo. At hindi lahat ng babaeng sweet may intensyong mahalin ka. Minsan, ang taong pinakamabilis mong minahal, siya rin ang pinakamabilis sisira sa peace mo. Sa mundo ngayon, maraming lalaki ang hindi nasisira dahil mahina sila. Nasasira sila dahil maling tao ang pinayagan nilang makapasok sa buhay nila. Sabi ni Carl Jung, loneliness does not come from having no people around you, but from being unable to communicate the things that seem important to you. At minsan, dahil takot kang mapag-isa, tinitiis mo ang taong unti-unti ka nang pinapatay emotionally. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 uri ng babaeng dapat mong iwasan gamit ang female psychology, dark psychology, at brutal na katotohanan tungkol sa modern relationships. Dahil minsan, hindi ka kailangan iligaw ng isang tao para mawala ka sa sarili mo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka nakasubscribe sa channel na ito, malamang hindi na tayo muling magkikita. Pero kung subscriber na kita, congratulations. Araw-araw kang natututo ng tunay na psychology. Number 1, ang babaeng mabait lang. Kapag may pakinabang, may isang klase ng kabaitan. Nasa unang tingin, mukhang pagmamahal, mukhang care, mukhang genuine connection. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman na may kondisyon pala lahat. At iyan ang pinakamapanganib na klase ng babae. Dahil hindi ka niya agad sasaktan, hindi ka niya agad lolokohin, unti-unti ka lang niyang gagawing source ng convenience. Sa simula, hindi mo naman agad mapapansin, sweet siya, malambing, concerned, present, mabilis mag-reply, at bilang lalaking gustong magmahal, natural lang na isipin mong mukhang seryoso siya sa akin, pero mapapansin mo ang pattern. Kapag may libre, masaya siya. Kapag may regalo, mas sweet siya. Kapag may benefit, mas affectionate siya. Kapag may pera kang ginagastos, mas present siya. At habang ginagawa mo yon, pakiramdam mo, mas lumalalim ang connection. Pero isang araw, kapag tumigil ka, kapag hindi ka nakapagbigay, kapag wala kang ma-offer, biglang may magbabago. Hindi dramatic, hindi obvious, pero ramdam. Biglang mabagal ang replies, biglang dry ang energy, biglang wala ng excitement. At doon, unti-unti kang gigising. Dahil doon mo maiintindihan na baka hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya mabait. Ang pakinabang. Sa psychology, tinatawag itong conditional affection. Kapag ang effort at sweetness ng isang tao nakadepende sa nakukuha niya, hindi pagmamahal iyon, transaction. At iyan ang dahilan kung bakit maraming lalaki unti-unting nauubos. Dahil habang mas nagbibigay sila, mas lalo silang umaasa. Iniisip nila, siguro kapag mas minahal ko siya, magiging totoo rin siya. Siguro kapag mas nag-effort ako, pipiliin niya ako. Pero heto ang brutal na katotohanan. Kapag resources mo lang ang dahilan kung bakit may nananatili, madali ka ring iwan kapag may mas malaking benefit na dumating. Sabi ni Arthur Schopenhauer, mostly it is loss which teaches us about the worth of things. At minsan, kailangan mo munang maubos bago mo maintindihan na hindi lahat ng mabait, totoo ang intensyon. Kaya tandaan mo ito, ang babaeng tunay na mahal ka, hindi lang sweet kapag may nakukuha. Mananatili siya kahit wala kang maibigay, kundi ang tunay mong sarili. Number 2, ang babaeng mahilig sa validation ng ibang lalaki. May mga babaeng hindi mapakali kapag walang attention. Kailangan laging may nag-a-admire, may nagre-reply, may nagre-react, may naghahabol. At kahit may lalaki na siya, hindi niya kayang bitawan ang validation ng ibang tao. Sa simula, mukha lang itong pagiging friendly, mukha lang itong pagiging sociable, mukha lang itong confidence. Pero habang tumatagal, mapapansin mo, hindi siya mabubuhay ng walang attention. Kapag walang nagme-message, hindi siya mapakali. Kapag walang pumapansin, parang kulang ang araw niya. Kapag walang naghahabol, pakiramdam niya nawawala ang value niya. At iyan ang delikado. Dahil sa psychology, ang taong addicted sa external validation, hindi stable emotionally. Bakit? Dahil ang self-worth nila nakasalalay sa approval ng ibang tao. At kapag doon nakabase ang confidence, hindi sila madaling makontento. Kaya kahit may relasyon na, kailangan pa rin nila ng backup attention. Kailangan pa rin nila ng admirers. Kailangan pa rin nila ng ibang lalaking nagbibigay ng ego boost. At habang tumatagal, unti-unti kang mapapagod. Dahil pakiramdam mo, hindi sapat ang pagmamahal mo. Hindi sapat ang loyalty mo.
Hindi sapat ang presence mo. Bakit? Dahil ang taong hindi kayang punuin ang sarili niyang emotional emptiness. Kahit gaano mo mahalin, maghahanap pa rin ng validation sa iba. Sabi ni Carl Jung, people will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own souls. At minsan, imbes na harapin nila ang insecurities nila, mas pinipili nilang lunurin ang sarili sa atensyon ng ibang tao. Mapapansin mo ito kapag hindi niya kayang mag-post ng walang gustong reactions. Kapag gusto niyang laging may nagpapapansin, kapag tila kailangan niyang patunayan na marami pa ring may gusto sa kanya, at habang tumatagal, nagiging emotional addiction iyon, at ang taong addicted sa validation, mahirap maging loyal emotionally dahil hindi na pagmamahal ang hinahanap niya. Attention, ego boost, temporary excitement. Kaya tandaan mo ito, ang babaeng secure sa sarili niya, hindi kailangang manghingi ng validation sa lahat. Hindi niya kailangang magpa-impress palagi. Hindi niya kailangang maghanap ng attention para maramdaman niyang may halaga siya. At yan ang klase ng babae na may emotional maturity dahil ang taong tunay na buo, hindi gutom sa admiration ng ibang tao. Number 3, ang babaeng ginagawang weapon ang emotions. May isang klase ng babae na hindi gumagamit ng sigaw para kontrolin ka. Emotions ang ginagamit niya. Sa simula, hindi mo agad mapapansin dahil akala mo sensitive lang siya. Emotional lang siya. Pero habang tumatagal, mapapansin mong unti-unti ka nang napapagod emotionally. Kapag galit siya, bigla siyang mananahimik. Hindi ka kakausapin. Paparamdam niyang may mali, pero hindi sasabihin kung ano. At habang sinusubukan mong ayusin, mas lalo kang malilito. Kapag hindi nasunod ang gusto niya, mangga-gaslight. Biglang ikaw ang selfish. Ikaw ang kulang. Ikaw ang masama. Kahit sinusubukan mo lang naman, protektahan ang sarili mo. At habang tumatagal, unti-unti mong mapapansin na lagi kang nagsusorry kahit hindi mo alam ang kasalanan mo. At iyan ang delikado. Dahil sa psychology, kapag ginagamit ang emotions para manipulahin ang behavior mo, emotional control na yon, hindi na healthy communication. Sa dark psychology, tinatawag itong emotional manipulation pattern kapag ginagamit ang guilt, silence, drama, at emotional pressure para makuha ang gusto. At ang pinakamapanganib dito, unti-unti nitong sinisira ang peace mo. Mapapansin mo, lagi kang anxious, lagi kang nag-overthink, lagi kang takot magkamali, lagi kang nag-a-adjust para lang hindi siya magalit. At habang ginagawa mo yon, unti-unti mong nawawala ang sarili mo. Sabi ni Friedrich Nietzsche, whoever fights monsters should see to it that in the process, he does not become a monster. At minsan, habang pilit mong inaayos ang toxic na relasyon, ikaw mismo ang nauubos. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, hindi gumagamit ng emotional fear para kontrolin ka. Hindi ka dapat pinaparamdam na lagi kang may kasalanan. Hindi ka dapat pinapahirapang huminga emotionally. Dahil ang relasyon, hindi dapat battlefield, dapat peace. At ang babaeng emotionally mature, hindi ginagamit ang emotions para manipulahin ka. Ginagamit niya iyon para mas maintindihan ka. Number 4, ang babaeng interesado lang sa status mo. May isang klase ng attraction. Nasa simula, nakaka-flatter. Pakiramdam mo, proud siya sa'yo. Pakiramdam mo, na-admire niya ang sipag mo. Pakiramdam mo, nakikita niya ang value mo bilang lalaki. Pero habang tumatagal, unti-unti mong marirealize na baka hindi ikaw ang gusto niya, ang lifestyle mo. Sa umpisa, hindi mo naman agad mapapansin dahil natural lang naman pag-usapan ang trabaho, pera, goals, success. Pero mapapansin mo ang pattern. Hindi siya masyadong curious sa struggles mo, sa values mo, sa mindset mo, sa totoong ikaw. Pero interesado siya sa magkano sweldo mo, anong sasakyan mo, anong trabaho mo, anong kaya mong i-provide, anong lifestyle ang kaya mong ibigay. At habang tumataas ang status mo, mas tumataas ang attention niya. Mas sweet siya, mas present siya, mas interesado siya. At doon, unti-unti mong mararamdaman na baka hindi ikaw ang dahilan kung bakit siya nandyan, ang image mo. Sa psychology, tinatawag itong status-based attraction kapag ang attachment ng isang tao nakabase hindi sa identity mo, kundi sa social value mo. At heto ang brutal na katotohanan. Kapag status lang ang dahilan, madali kang mapalitan. Bakit? Dahil laging may taong mas mayaman, mas successful, mas mataas ang lifestyle,
At kapag doon nakabase yung attraction, hindi stable ang connection. Sabi ni Niccolo Machiavelli sa The Prince, men judge generally more by the eye than by the hand. At minsan, iyan ang nangyayari sa modern relationships. Hindi ka tinitingnan dahil sa pagkatao mo. Tinitingnan ka batay sa nakikita nilang benefit, sa image, sa status, sa lifestyle. At ang masakit, kapag nawalan ka ng pera, kapag bumagsak ang buhay mo, doon mo makikita kung sino talaga ang tunay. Dahil ang babaeng totoong mahal ka, hindi lang nandyan. Kapag mataas ka, nandyan din siya. Kapag magulo ang buhay mo, kapag wala kang maipakitang image, kundi ang tunay mong sarili. Number 5, ang babaeng hindi marunong magrespeto ng boundaries. May mga tao na gustong kontrolin lahat, oras mo, attention mo, decision mo. At kapag hindi nasunod ang gusto nila, ikaw pa ang lalabas na masama. Sa simula, mukha lang itong pagiging clingy. Mukha lang itong sobrang pagmamahal. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman na nawawala na ang freedom mo. Kapag gusto mong mapag-isa, magagalit siya. Kapag gusto mong mag-focus sa goals mo, magtatampo siya. Kapag gusto mong mag-set ng limits, ikaw pa ang selfish. At habang ginagawa mo ang lahat para iwasan ang away, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Sa psychology, ang taong walang respeto sa boundaries, madalas gusto ka lang kontrolin. Bakit? Dahil hindi nila kayang tanggapin na may sarili kang mundo na hindi umiikot sa kanila. At iyan ang delikado. Dahil habang mas hinahayaan mong kontrolin nila ang buhay mo, mas lalo kang nawawala ng identity. Sabi ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. At maraming tao, hindi kayang maging buo mag-isa, kaya gusto nilang gawing sentro ng mundo nila, ang relasyon. At kapag hindi mo ibinigay ang buong attention mo, pakiramdam nila, nawawala ang control. Mapapansin mo ito kapag lagi niyang gusto malaman nasaan ka. Sino kasama mo? Ano ginagawa mo? Bakit hindi ka agad nag-reply? At kapag nag-set ka ng healthy boundaries, bigla kang pagmumukhain na cold, walang pakialam, o selfish. At yan ang emotional trap na maraming lalaki ang nahuhulog dahil para maiwasan ang drama. Mas pinipili nilang mawala sa sarili nila. Pero tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, may respeto sa individuality, may respeto sa peace, may respeto sa boundaries. Dahil ang relasyon, hindi kulungan. At ang babaeng emotionally mature, hindi ka kokontrolin para lang maramdaman niyang secure siya. Number 6, ang babaeng hindi marunong managot. Isa ito sa pinakanakakapagod na klase ng babae. Dahil sa bawat problema, laging may dahilan, laging may excuse, laging may ibang sisisihin. Kapag nasaktan ka, sensitive ka lang. Kapag nahuli siya, misunderstanding lang. Kapag mali siya, may dahilan naman daw. At habang tumatagal, unti-unti kang mapapagod. Dahil pakiramdam mo, ikaw lagi ang kailangang umintindi. Ikaw lagi ang kailangang mag-adjust. Ikaw lagi ang kailangang magpatawad. At sa psychology, ang taong hindi marunong managot, hindi emotionally mature. Bakit? Dahil ang accountability, isa sa pinakamahirap tanggapin ng ego. Mas madaling gumawa ng dahilan kaysa aminin ang mali. At iyan ang dahilan kung bakit maraming toxic relationships hindi naayos dahil walang gustong managot. Sabi ni Friedrich Nietzsche, he who cannot obey himself will be commanded. At ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili niyang actions, madalas kontrolado ng ego niya. Mapapansin mo ito kapag kahit malinaw ang mali, ikaw pa rin ang ginagawang dahilan. Kapag imbes na humingi ng tawad, mas gusto niyang baliktarin ang sitwasyon. Kapag mas importante sa kanya na manalo sa argumento kaysa ayusin ang relasyon. At habang tumatagal, unti-unti kang mauubos emotionally dahil imposible magkaroon ng healthy relationship kung isang tao lang ang laging accountable. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na maturity hindi nasusukat sa pagiging sweet. Nasusukat yon sa kakayahang umamin ng mali, sa kakayahang magbago, sa kakayahang managot kapag nakakasakit na. Dahil ang babaeng tunay na emotionally mature, hindi ka gagawing punching bag ng ego niya. At hindi niya hahayaang ikaw lang lagi ang may kasalanan. Number 7, ang babaeng ginagawa kang sentro ng mundo niya. Sa unang tingin, mukhang ito na ang perfect na pagmamahal. Lagi kang hinahanap, laging gusto kang kasama, laging nakadepende sa iyo ang mood niya. At bilang lalaki, natural lang na ma-flatter. Pakiramdam mo, special ka. Pakiramdam mo, ikaw ang pinakaimportanteng tao sa buhay niya.
At sa simula, mukhang romantic yon, mukhang sweet, mukhang proof na mahal ka niya. Pero habang tumatagal, unti-unti mong mararamdaman na may mali. Dahil imbes na pagmamahal ang maramdaman mo, pressure ang nararamdaman mo. Bigla mong marirealize na parang responsibilidad mo na ang kaligayahan niya. Kapag busy ka, malulungkot siya. Kapag gusto mong mapag-isa, magtatampo siya. Kapag nag-focus ka sa goals mo, pakiramdam niya, iniiwan mo siya. At habang tumatagal, unti-unti kang sasakal. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil wala na siyang identity bukod sa relasyon. Sa psychology, tinatawag itong emotional dependency kapag ang isang tao ginagawang sentro ng emotional stability niya ang ibang tao, at iyan ang delikado. Dahil kapag buong mundo mo nakadepende sa isang tao, unti-unti mong nawawala ang sarili mong individuality. Mapapansin mo ito kapag wala na siyang sariling hobbies, wala nang sariling goals, wala nang sariling mundo. Lahat ng emotions niya nakakabit sa'yo. Kapag masaya ka, masaya siya. Kapag malamig ka, wasak siya. Kapag busy ka, pakiramdam niya, hindi mo na siya mahal. At habang tumatagal, unti-unti kang mapapagod emotionally. Dahil pakiramdam mo, hindi ka na boyfriend. Ikaw na ang naging buong mundo niya. At iyan ang pressure na kayang sirain kahit ang healthy na relasyon. Sabi ni Carl Jung, the most terrifying thing is to accept oneself completely. At maraming tao, hindi kayang maging buo mag-isa, kaya naghahanap sila ng relasyon. Hindi para magmahal, kundi para takasan ang emptiness nila. At iyan ang dahilan kung bakit maraming relasyon unti-unting nagiging toxic. Dahil imbes na dalawang taong buo, nagiging isang taong sumasalo at isang taong sobrang dependent. Sa simula, pakiramdam mo sweet yun. Pero habang tumatagal, mawawala ang balance, mawawala ang peace, mawawala ang individuality. Dahil ang relasyon hindi dapat gawing kapalit ng identity. At heto ang brutal na katotohanan. Ang sobrang attachment, hindi laging pagmamahal. Minsan, takot lang yon mapag-isa. Sabi ni Arthur Schopenhauer, we forfeit 3/4 of ourselves in order to be like other people. At maraming tao, handang mawala ang sarili nilang identity para lang hindi maiwan. Kaya tandaan mo ito, ang tunay na pagmamahal, hindi sumasakal, hindi kumokontrol, hindi ginagawang responsibilidad ng isang tao ang buong emotional stability nila. Dahil ang healthy na relasyon, binubuo ng dalawang taong may sariling buhay na piniling magsama, hindi ng isang taong nawawala sa sarili at isang taong unti-unting nauubos. At ang babaeng emotionally mature, hindi ka gagawing sentro ng buong mundo niya dahil alam niyang ang tunay na pagmamahal, may space para huminga, may respect sa individuality at may tiwala kahit hindi umiikot ang mundo ninyo sa isa't isa. Kaya tandaan mo ito, hindi sapat na mahal mo ang isang tao para sabihin mong tama siya para sa buhay mo. Dahil may mga taong kayang sirain ang pace mo habang sinasabi nilang mahal ka nila. At ang tunay na maturity ng isang lalaki, hindi lang nasusukat sa kaya niyang mahalin. Nasusukat din iyon sa kakayahan niyang umiwas sa mga taong unti-unti siyang winawasak. Sabi ni Friedrich Nietzsche, above all, do not lose your desire to walk. At minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay iyong paglayo sa maling tao dahil ang tamang babae hindi sisira sa identity mo. Hindi ka gagawing ATM, hindi ka gagawing emotional punching bag, at hindi ka pipilitin na mawala sa sarili mo para lang mahalin ka. Kung may natutunan ka, i-comment mo. Hindi lahat ng sweet totoo. At kung gusto mo pa ng brutal na katotohanan tungkol sa dark psychology, female nature, at self-mastery, subscribe. Dahil dito, hindi ka lang matututo, magigising ka.